Hello sa inyong lahat! Sa video na to ay i-discuss ko kung ano ba yung available na trabaho bound to Austria at ano ba ang trabaho na meron doon. Kung gusto nyo kung sakaling kayo ay magkaka-interest na mag-apply papunta ng Austria, ang trabaho na pwede doon ay construction worker at syempre para ito sa mga lalaki. At ang kailangan naman pinaka-importante ay syempre yung communication doon sa Austria. Kailangan marunong kayong mag-English. Ang age limit ay 18 to 55 years old. Ang mga pwedeng mag-apply ay yung mga nasa ibang bansa. Kaya kung ikaw ay nasa Pilipinas, hindi ka pwedeng mag-apply papunta ng Austria. At syempre kung ikaw naman ay nasa ibang bansa, alamin mo din kung merong embassy ng Austria kung saang bansa ka naroroon. Then, ang location na magiging trabaho doon ay nasa Vienna, which is ito yung capital ng Austria. Ang salary doon ay 12.50 euro per hour at ang approximately na sahod doon ay nasa 2,400 euro per month. Pero syempre, take note, may mga deduction pa. Hindi yung 2,400 yung pinakang net nyo. Then, ang approximately working hours per month ay nasa 180 to 200 hours per month. At ang duties doon ay builders especially. Siyempre, alam na yan ng mga nagtatrabaho sa construction. Then, ang accommodation doon ay hindi libre at ito ay nagkakahalaga ng 250 euro per month. At ang magiging accommodation nyo doon ay nasa City of Vienna. Hindi kasi na-mention kung ito ba ay malapit doon sa inyong magiging workplace kasi kaya para sana ma-estimate natin kung magkano ang transportation. Wala din kasing nabanggit kung magkano ang transportation. Siguro malapit or maglaan na lang din kayo ng konti para sa transportation. Mamaya magagawa tayo ng estimate na possible na pwede magkano ba ang magiging net nyo doon if ever na kayo ay mag-a-apply. Pero ito ay estimate lang. Hindi kasi natin sigurado kung ano ba talaga yung dadatnan nyo doon. Kasi minsan, ang mga agency kasi ay sinasabi nila na ganito, ganyan, pero pagdating nyo doon sa mismong trabaho nyo ay hindi naman ganon. Kasi based din kasi yan sa aking experience. Pero, depende rin kasi yan. Kasi, katulad nung nag-apply ako papunta ng Poland, napakalaki ng sinasabi na sahod namin. Pero pagdating namin doon ay hindi. Kasi nga, under pa kami ng broker. Pero dumating din naman ng time na kami ay kinuha na ng company, kaya tumaas na rin. At halos lumapit na din yung sahod namin doon sa sinabi ng agency nung kami ay nag-a-apply pa. Dahil hindi rin naman kasi na-mention na libre ang pagkain, pero sa panahon ngayon ay wala naman na kasing libre. Kaya ang gagawin natin ay mag-e-estimate tayo na tayo ang gagastos ng pagkain natin kasi kahit saan naman kayo pumunta ay halos tayo ang magpo-provide ng pagkain natin. Depende na lang kung magiging trabaho nyo ay sa bahay sa DH kasi mostly yan ay provided ng employer. Okay, mag-estimate tayo. Dahil sinasabi dito na ang working hours ay nasa 180 to 200 hours per month, mag-estimate na lang tayo doon sa mababa na 180 hours. Ngayon, i-multiply natin sa 12.50 kasi yun ang sinasabi na sahod per hour. Magiging sahod natin ay nasa 2,250. Ibabawas natin doon ang accommodation na 250, magiging 2,000 euro na lang siya. Ngayon, walang sinabing pagkain at transportation, mag-deduct na lang tayo ng 200. Siguro naman hindi ganun kamahalan. At 200, ito ay tipid ito. Ngayon, magiging 1,800 euro na lang. Ngayon, hindi natin alam kung meron pang mga deduction, kung tax, yung inyong insurance. Mag-estimate tayo kunwari ng 300 euro. Magkano na yon? Di nagiging 1,500 euro na lang ang matitira. Ito ay estimate lang kasi hindi ko sigurado. Pwedeng mas mataas o mas mababa dito. Ngayon, 1,500 euro times 60 equals nasa 90,000 sa pesos ang possible nyong kikitain once na magtatrabaho kayo sa Austria. Pero ito ay estimate lang, pwedeng mababa sa 90 at pwede rin namang mas mataas pa sa 90. Siyempre, ang paglaki ng sahod ay depende rin kung gaano ka
kahaba yung oras ng pagtatrabaho mo kasi per hour ang sahod. Ayan, sana ay makatulong ang video ito. At syempre, kung kayo ay interested mag-apply, pwede nyong i-message si Madam Regina or si Madam Christy sa kanilang email address na akong kay Madam Regina ay sa raincassaservicio@gmail.com. Mag-direct email na kayo dyan. Syempre, isend nyo na kaagad ang inyong CV at ilagay nyo na syempre doon sa subject na applying to Austria. Syempre yung complete name nyo. At ilagay nyo na rin na referred by Madel. At kung kay Madam Christy naman kayo mag-a-apply ay sa isend nyo ang inyong CV sa xtymarfil1203@gmail.com. Yun nga, katulad ng lagi ko sinasabi, para mas madali nilang ma-recognize yung inyong mga email, ilagay nyo sa subject na applying for Austria, yung full name nyo, at ilagay nyo na rin referred by Madel. At syempre, pwede nyong i-follow ang kanilang mga Facebook page. Ang kay Madam Regina na page ay Rain Manpower Services at ang kay Madam Christy naman ang EU Works Consultancy Spain. Ayan, sana ay makatulong ang video na to sa mga kababayan natin na gusto makapunta ng Europe at makapagtrabaho doon. Pwede rin naman ang gawin nyo ay maging stepping stone nyo ito at pagdating ng matapos ang inyong kontrata ay pwede kayong lumipas sa kahit saang bansa na gugustuhin nyo. Pagbasensahan nyo na kasi hindi rin nabanggit kung ilang taon ang kontrata once na pipiliin nyong magtrabaho sa Austria. Maraming salamat at sana ipatuloy nyo akong suportahan sa mga ginagawa kong videos. Ayan, antabayanan nyo ang mga susunod ko pang mga videos kasi maraming mga available na trabaho na isinend sa akin. Kaya lang isa-isa muna kasi hindi kaya ng aking powers. Ayan, maraming salamat at kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, pakiclick mo na ang subscribe button at para ma-notify ka na may bago akong videos, i-click mo na ang bell button at syempre, pakiclick mo na rin ang like. At syempre, kung meron kang katanungan, i-comment mo na yan sa baba. Ay, maraming salamat!